Mga kababayan ko, pinakamatinding pagsabog at lumabas na nga sa social media si Atty. Vic. Pero before that, maraming salamat Ma'am Beam Vlog for your super chat. Thank you very much. Nasa Japan din pala si Madam. Thank you po. Ayan, medyo magugulat kayo sa mga pasabog ni Atty. Vic Rodriguez. Aba, napa-concert! Ang galing! Antindi mga kababayan ko, no? Sobrang lupit, no? Biruin mo yung mga nandoon sa nandoon sa concert ground mga kababayan. Ay bigla po mga kababayan ko. Biglang concert ang ginawa nito ni Atty. Vic. Abay kumanta mga kababayan. Ngayon ko lang nakita si Atty. Vic na kumanta. Talagang antindi, cool. Talagang napaka-cool niya. Cool siya tignan. Talagang tinaas niya pa yung kamay niya. Sobrang cool. Mga kababayan ko, ang cool to. Cool talaga nito. Ang cool to. Mga kababayan ko, sobrang ang cool to. So, panoorin natin. Sobrang ang cool talaga ng kanyang ginawa. Kaya cool to. Mga kababayan ko, cool to. Ito po mga kababayan ko, panoorin natin. Ang concert. Play. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, na lagi pang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang. Ang lupit kumanta! Ang galing mo! Ang lupit talaga kumanta ni Boss Vic. Ang cool to talaga. Sobrang ang cool niya talaga, no? To be honest, ang cool to. Tuloy natin mga kababayan ko yung sinabi ni Atty. Vic, no? Mayong gabi, Subo! Hoy, ano daw, subo? Tama ba pagkakadinig ko? Mayong gabi, subo. Sugbo. Sorry. Sugbo pala. Please pardon me. Sugbo. Ayan. Maayong gabi, sugbo. Ayan. Sugbo naman pala. Akala ko naman. Subo. Ayan, nagulat ako ha. Bitin natin to. Maayong gabi, Sugbo. Sugbo. Maayong gabi, Pilipinas. Maayong gabi, Pilipinas. Cool to! Sobrang cool. Tuloy. Maayong gabi sa kanatong tanan. Uy, nagbibisaya si Atty. Vic ha. Si Victor. Ang tinood nga oposisyon. Tinood nga oposisyon laban sa pekeng People's Initiative. People's Initiative na naman. Peke na ang People's Initiative. Si Jewel, nagasturya sa Senate, mabaho. Itong si Vic, nagasturya sa Cebu, sa Subo. Sugbo. Sabi niya, peke. Peke. O, tuloy natin. Tinuod nga oposisyon laban sa paglalapastangan sa ating saligang batas. Siya daw ay taga isang oposisyon laban daw sa saligang batas. Sino na gumawa ng script nito mga kababayan? Tuloy. Tinuod nga oposisyon. Siya daw. Laban sa walang humpay na panggagahasa, pagsasamantala at walang kararakang paglulustay sa pera ng kaawa-awang Pilipino at kaawa-awang Pilipinas. Ha? Naglulustay, kinakawawa, minumolestya ang kanyang salita sa Pilipinas. Paano ginagawa yun? Ang cool to. Promise. Ang cool to.
mga kababayan ko. Biruin nyo mga kababayan, para kay Attorney Vic, sabi niya dito nilulustay daw ang pera ng taong bayan sa minumulest siya daw in his words, no? Na minumulest siya daw ang ating bansa. Bakit? So pinariringgan niya dito mga kababayan ko sa makatuwid si Pangulong Bongbong Marcos. No? Ulitin ko lang ang pinariringgan niya dito na nangmumulest siya daw sa bansang Pilipinas at paglulumulustay daw ng pera ng taong bayan ay yung government. Yan, tanong ko dito, di ba Attorney Vic, ikaw ang defender niya nun? Tapos ngayon, para malaman ng tao, di ba? Malaman ng tao, ikaw ang defender niya nun. Ikaw nga todo tanggol tapos magsasalita ka ngayon ng laban dun. Alam mo ako lang wrong strategy kasi itong ginagawa ni Attorney Vic Kakampi ka dati. Tapos magsasalita ka ng laban sa nakaupo ngayon. Ikaw isa ka sa nagpanalo niyan Kasalanan mo rin kung bakit nahihirapan ng taong bayan kasi sinisisi mo ganyan. Tuloy natin yung sasabihin pa dito. Sa maiksing makabansang awiting aking sinambit. Yung maiksi lang. Yung okay na yun sa amin, Attorney Vic, kung na uulitin Huwag na lang uulitin. Huwag na lang uulitin, Attorney Tuloy. Marami ho ang nakikinig. Marami ang nagmamasid. Marami ang nanonood, sumusubaybay at nakikiramdam. Marami? Paano mo nasabing marami, Attorney Vic? Baka madala kayo dito. Anong sabi mong marami? May ebidensya ako dito. Attorney Vic. Namutol ko lang Anong marami? Ayan Tignan nyo mga kababayan. Ito. Ayan. Mga kapatid. Ayan Tignan nyo po Ito ebidensya natin to Tignan nyo. Ayan lang po sila kagabi Attorney Vic, anong pinagsasabi mong marami? Anong marami dyan? Anong pinagsasabi mong marami? Ayan Attorney Vic. Ang marami, ganito, Attorney. Tuturuan kita Turo ko sa'yo Ito ang marami, Attorney. Hindi mo may tatago to Kinikemerot mo na naman yung mga taong bayan Ito Ayan. Unity Rally Cebu. Ayan yung Unity Rally Cebu. Ayan. Yan talaga ang marami. 'Di ba? So sa makatuwid, ang supporter lang ni Sara Duterte doon ay ganito lang po kakonti. Maliwanag na po to sa sikat ng araw. Ganyan lang po kakonti yung mga supporter ni Sara. Ayan Yan lang po talaga mga kababayan ko. Wala na tayong dapat patunayan dito Alam nyo kung bakit? Kita nyo, mga kababayan ko? Ang konti nila doon, mga kapatid. Kaya sinasabi ni Attorney Vic, pinabubulaanan ko. Napakarami, hindi po marami yan. Hindi po masasabing marami po to. Okay? Ngayon, pinapakita natin. Ito ang totoo. Ito ang totoo. Mga kapatid, ito, BBM Sara Rally sa Cebu. I was there that time. Shoutout kay Day Amay. Doon kami natulog sa bahay niya. Ayan yan mga kababayan ko. See? Malabo, di ba? Ganyang karami. Shoutout kay Ma'am Mighty Baisa. Yan kay Ma'am Barbie Kerubin. Ayan ang unity team. Ito, Duterte Rally. Alin dyan yung totoo? Ibig sabihin, yan lang ang umaten talaga sa inyo. Yan lang ang supporter ni Sara doon. Same day, linggo, walang pasok. Ngayon pa lang, Attorney Vic, medyo basag ka doon. Makarami kinurektang ita kaagad Tuloy. Yung mga mahal nating kaibigan na nagtatrabaho sa pamahalaan,
ang ating mga kasundaluhan, Oh. ang ating mga kapulisan, ang mga guro, ganun din ang mga mangingisda, ang magsasaka, ang ordinaryong taong katulad natin, at pati na ang nasa pribadong empleyo. Ha? O ngayon? Yun po yung dahilan, yung ating kinanta, yun ang dahilan kung bakit tayo ay patuloy na Attorney Vic, ayaw pandiretsuhin, tatakbo ka. Kumanta ka, ang bayan ko, tanging ikaw, Pilipinas kong mahal. Yung pupunto doon, ikaw yon. Ang bayang puso ko at tunay na sa iyo ibibigay, ikaw yon. At tungkulin mo, gagampanan, na lagi kang paglingkuran, ang bayan ko na Pilipinas kong hirang. Attorney Vic, yung kanta na yon, explain mo, pinapahaba mo pa, pag mo nang magpasakalye, yung tinutukoy mo sa kanta na yon, ikaw. Tapos, sasabihin mo dito, mga minaman mo sa gobyerno, ganito ganyan, diretsuhin mo ang taong bayan, you are running for senator for 2025. Diba? Kuha ko, attorney. Kuha kita, abot kita, attorney, promise. sasama-sama, nagkakaisa at merong kolektibong paninindigan upang labanan ang paglapastangan sa ating saligang batas. Parehas lang kayo ni Maharlika ang sinasabi. No basis. Oh, no basis. 'Di ba? Oh, example, let me example. Attorney Vic Rodriguez nagpaparatang ng ganyan. Okay? Ng ganyan. Sinabi ni Maharlika may pulboron. Nakausap ka ni Maharlika. 'Di ba? Nakausap ka ni Maharlika. Ba't hindi mo pa sinabi doon na nagpupulboron si Marcos Jr.? Eh 'di ba close in kayo? Kung close in kayo, alam mo lahat ang baho ni Marcos Jr. Bakit hindi mo sinasabi at hindi mo nilalabas ang katotohanan? Asan ang pruweba niyo may nagpupulboron? Sample lang 'yan eh. Eh ba? Paano ako maniniwala sa iyo? Oh, eto lang paano ako maniniwala? How could you convince me na sa mga sinasabi mo sa Cebu? Totoo to. Paano mo ako makukumbinsi? Bilang isang Pilipino, bilang isang tao, to komentaryo ko, ha? Paano mo ako makukumbinsi sa mga sinasabi mo sa Cebu? Na mahal mo ang taong bayan, Pilipinas mong mahal. 'Di ba, mga kababayan ko ganon? Tapos, ikaw yung nakakaalam, ultimo brief o kulay ni Pangulong Bongbong Marcos kung gumagamit ba talaga kung anong kulay ng medyas o brief niya. 'Di ba? Dahil ikaw ang executive secretary at lagi kang kabady-body ng Pangulo, halos doon ka nakatumira sa kanila. Alam mo yung sikreto. Eh bakit nung live kayo ni Maharlika, hindi mo pinasabog yung pulburon? 'Di ba? Kasi alam mo sa sarili mo, walang pulburon. 'Di ba? Bakit? Kapag ano idadahilan mo? Kasi bakit? Kasi alam mo kung bakit. Isa ka sa nagpa-drug test kay PBBM. Paano maniniwala taong bayan sa'yo kung dyan pa lang nagsasabi ka ng laban sa gobyerno tapos ikaw mismo nakakaalam ng baho hindi mo mailabas? Simple lang yung awitin mo. Kuwang-kuwa ka namin. O ngayon, ano dahilan? Upang pigilan ang Peking People's Initiative. Ayan, Peking People's Initiative na naman. At upang pigilan ang walang humpay na paglulustay sa pera ng bansang Pilipinas. O ayan, pulong! Pera ng mga taong bayan! Now, mga kababayan ko, ano to? Ano to? O ngayon, pulong! Pulong, yung 51 billion daw. Sabi ni Attorney Vic. Yung 51 billion daw, sabi ni Attorney Vic Rodriguez. Sakto Ang galing ni Attorney Vic, no, mga kababayan. Tiyempon-tiyempo, andun yung magkapatid. Wala humpay na gumagahas sa di umano sa pera ng taong bayan, naglulustay. Bakit hindi mo ilabas? Di ba? Ngayon, tanong. Bakit? Di ba? Bakit
Sakto yung pagsasalita mo dyan. Andyan yung magkakapatid ah. Ayos ah. Tuloy. Hindi po matatapos at natatapos ngayong gabi ang patuloy na paghakbang ng mga maiisog. Uy, biglang nag-jump ng topic ah. Tuloy. Sa patuloy na paggabay, ang ating mahal na Tatay Digong. Ay, Tatay Digong ka na ngayon. Sa mahal na paggabay ng Tatay Digong. Tatay Digong ka na rin ah. Ikaw ah. Torny ah. Talagang ang kulto, no? Ang kulto. Sobrang kulto, no? Sobrang kulto. Mga kababayan. Yun. Ang kulto. Promise. Tuloy. Pangulong Rodrigo Roa Duterte, tuloy-tuloy po ang hakbang ng maisog. Iikot po tayo at gigisingin ang mga natutulog na diwa ng ating mga kapwa Pilipino. Natutulog na diwa, hindi nga kayo pinuntahan at talaga may nakuha kakahapon ah. Habang nanonood ako ha, pagtutok ng camera doon, may natutulog talaga. May natutulog talaga doon. Mayroong promise, nakita ko. Tuloy. Upang dalhin sa kanila ang labang ito at samahan tayong tutulan ang Peking People's Initiative na ang tanging layunin lamang ay mapanatili ang iilang tao, ang iilang pamilya sa kapangyarihan. Lako, hindi naman sa ganun ng People's Initiative. It's very clearly na sinasabi, di ba? Makorek lang kita, Atty. Vic ha. Ang gusto lang mangyari ni Pangulong Bongbong Marcos nung ex-best friend mo, nung ex-best friend mo, mga kababayan ko, ang gusto lang mangyari ni PBBM, ni Marcos Jr. Ang gusto lang mangyari ni Marcos Jr., alam nyo kung ano, mga kababayan. Simpleng-simple lang. Hindi namang masama, mga kababayan ko. Pakilike po yung ating live stream at i-share nyo po itong ating live stream ngayon. No? Ayan ha. Ang gusto lang naman ni Mr. President is magkaroon ng economical provision. Luwagan lang. Walang sinabing term extension. Wala pong sinasabi doon sa People's Initiative na ano, mag-exist sila ng power. Walang sinasabing ganon. Masyado. Ano ba naman yan? Dili na kayo nagapain kayo ng fake news sa mga Cebuano? Paktay ka diha. Dili sinabi ni Bongbong, dili sinabi ni Marcos Jr. na itong People's Initiative ay extension of power. Wala pang sinabi. No, wala pang inilalagay si Marcos Jr. Ang gusto niyang mangyari, economical provision. Fake news, mga kababayan. Ang aga ng kampanya, 2025 pa. Patay ka. Tuloy. Kaya po, hindi ko napakakahabaan. Tuloy-tuloy po ang hakbang ng maisog. Sama-sama po tayong iikot at sabay-sabay na iparirinig ang ating nagkakaisang tinig that we, the sovereign Filipino people, are not for sale. Hindi naman talaga for sale ang taong bayan. Kayo lang nagbabanggit ng for sale eh. Diba? Kayo lang ang nagbabanggit ng for sale. Alam mo, for example, yung People's Initiative, yung sa pirma, nagbigay ng 100 piso, no? Pamasahe nila yon. Hindi yung suhol, ang liit naman nun. Diyos ko po, ginawa ng issue, ang bababaw nitong mga to. Mga kababayan ko. Maraming salamat at magandang gabi po. Grabe no mga kababayan ko. Ito si Atty. Vic, pukol siya ng pukol sa People's Initiative. Sasabihin niya, pinariringgan niya mga pera ng taong bayan. O, yung mga nagwawaldas daw. Ang tanong dito, until now, si Pulong, hindi mo nga mapakalanan. Biruin nyo per day. Diba? Dapat ito pinupukulan ni Atty. Vic, pokusan niya eh. Diba, imagine niyo example, Pulong. No, mga kababayan ko, si Pulong, imagine, paano niya nakuha yung 51 billion? 41 million per day ang kinukuha niya sa Congress. Araw-araw pinapasok yun sa 1st District ng Davao. Pangalawa, di ba?
Second, hindi maipaliwanag ng mga influencer nila, hindi rin maipaliwanag kung saan napunta yung mga proyekto nila until hanggang ang DPWH at ang Department of Budget and Management. Mga kababayan ko na sinabi na may nilagakan silang ganyan dyan. Until now, hindi rin ma-prove kung nasaan. Tama ka doon, Atty. Vic. Pangalanan mo yung mga taong gumagamit sa pera ng taong bayan. In the history of the Philippines, 51 billion is the biggest sa lahat ng mga kongresistang nakuha ng isang distrikto lamang. See? Tama yan. Ganyan dapat. Ipakita mo. Ipapaalam din natin sa taong bayan. Dahil hindi talaga pwede sa Marcos administration yung mga nangungulimbat, nakaw at nagwawaldas ng pera ng taong bayan. To be honest, ang lupit. Kulto talaga to eh. Kulto. Sobrang kulto. Mga kababayan ko. See? Yan po ang mga nagagawa nila sa pera ng taong bayan. Diba? Yung winawaldas ang pera natin, hindi pinapakita, hindi man lang mailabas. Ngayon, tayo nagtatanong, what happened to the 51 billion? Asan? Wala, di ba? Dapat, Atty. Vic, tanungin mo yan doon sa mga tropa mo. Baka mamaya, nakukulto na rin. Di ba? Tapos sasabihin mo, peke ang PI. Pangit ang People's Initiative. Paano mo nasabing peke ang People's Initiative? Mga kababayan ko. Because taong bayan nag-inisyatiba. Hindi, si Martin daw ang sinusunod natin. Si Martin daw ang nagpi-People's Initiative. Masama yan. May karapatan naman din pala si Martin Romualdez kasi may political will din siya. Si Duterte nga, mga kababayan ko eh. Si Digong nga eh. Diba? Sinulong niya yan. Diba? Ibig sabihin, pangit din pala yon. Pangit din pala yung federal form of government pa nga ginagawa nun eh. Diba? Ano ginawa niya? Pinadaan niya rin sa pirma, ganito, ganyan, isulong ng Congress. Ano nangyari? Diba? Pangit din ba? Sabihin nyo, may political interest, tapos kanya-kanyang pamilya. Alam nyo, yung mga hindi nagawa ni Duterte ngayon, na mawawala sa kanya yung credential, na magagawa ng Marcos administration, kinokontra nyo. Diba? Ito, kinokontra nyo. For example, yan si Atty. Vic, kung hindi natanggal sa Malacanang yan, mga kababayan, kung sa tingin nyo magsasalita ba ng ganyan yan? Hindi. Bakit, mga kababayan ko? Kung ako tatanungin nyo, kaya lang naman ganyan si Atty. Vic, naghihiganti lang naman to sa best friend niya. Bakit, mga kababayan ko? Sinipa siya ng matiwasay eh. Ikaw ba naman, sigawan mo ba naman yung first lady sa palasyo? Nasabi ko tuloy. Nako. Ikaw ba naman, sigawan mo ba naman yung first lady sa palasyo? Natural, di ba? Kung nagawa mo sa babae yon, bakit pa kita iboboto? Edi wala kang respeto sa mga babae. Di ba? Now, alam ninyo kung ano nangyari. Maraming politikong tatakbo ngayon na maamo ang muka. Napakakong ngumiti, ang ganda-ganda. Tapos pag gumismile, ang gagaling. Tapos pag nangako, ang lulupit. Pag nanghingi ng inyong mga boto, niligawan kayo, tagan nakakakilig. Pero nanteting, nakita nyo yung resulta. Mga kababayan ko. Diba? Daming palang mga senador kung hindi yung papupokpokin, hindi yung pagbibigyan ng hindi nila gagawin yung People's Initiative. Diba? Wala na. Hanggang dyan na lang kayo. Susulong namin to. Itong People's Initiative.